Disclaimer: ang kwentong ito ay katang-isip lamang. Anumang pagkakatulad sa totoong buhay ay hindi sinasadya. Layunin ng video na magbigay aral at inspirasyon sa mga tagapakinig at manonood. Sa isang liblib na bayan na napapalibutan ng malalawak na palayan, may isang lalaki na kilala ng lahat bilang Justin. Tahimik at simple. Araw-araw, hawak ang araro. Putik ang paa, pawis ang likod. Para sa mga tao, isa lang siyang karaniwang magsasaka. Para sa kanya, sapat na ang lupa, araw at sipag. Pero may isang bagay na hindi alam ng kahit sino sa baryo. May isang lihim, si Justin. Hindi mahalaga kung anong tingin nila sa akin. Ang mahalaga, marunong ako magmahal. Kalmadong sabi ni Justin sa kanyang sarili. Isang araw, habang naglalakad siya pauwi galing bukid, may nakita siyang babae na bumaba mula sa mamahaling sasakyan. Makintab ang kotse, naka-heels, maayos ang bihis. Lahat ng tao sa paligid ay napatingin. Siya si Alyssa, anak ng isang kilalang pamilya sa bayan. May-ari ng negosyo, mayaman, mataas ang pangarap. At sa mismong araw na iyon, nag-cross ang landas nila ni Justin. Uy, Justin! Tumabi ka nga dyan! Baka madumihan mo yung sapatos ng babaeng yan! Sabi ni Joel. Si Joel, pinsan ni Alyssa. Mayabang, mapangmata, laging mataas ang tingin sa sarili. Tinitigan niya si Justin mula ulo hanggang paa at ngumisi. Anong ginagawa mo rito? Magsasaka? Hindi ito lugar ng katulad mo. Pasensya na po. Tahimik lang si Justin, pero si Alyssa napatingin sa kanya. Hindi sa itsura, hindi sa damit, kundi sa mata. May kakaiba. Ayos lang po kuya, wala naman siyang ginagawang masama. Mainhin na sabi ni Alyssa. Natigilan naman si Joel. Hindi siya sanay na kinokontra. Mula noon, madalas na silang magkasalubong ni Justin. Sa palengke, sa bukid, sa gilid ng kalsada. Hanggang sa isang araw, naglakas loob si Justin. Alyssa, pwede ba kitang ligawan? Parang tumigil ang mundo. Ligawan? Ikaw? Isang magsasaka? Alam mo ba kung sino siya? Tanong ni Jason. Si Jason, kapatid ni Alyssa. Matalino, matalas magsalita. Mapanakit, kung umusga. Hindi ko nababagi sa mundong ginagalawan namin. Dagdag na sabi pa ni Jason. Hindi ko po nililigaw ang pera ninyo. Siyang nililigaw ko. Diretsong sagot ni Justin. Tahimik ang paligid. Walang nakaimik. Si Alyssa, ngumiti lang. Payag ako. Payag ako na ligawan mo ako, Justin. Desididong sabi ni Alyssa. Doon nagsimula ang lahat. Pero doon din nagsimula ang galit ng pamilya. Justin, ang lupa ay parang tao. Kung minamaliit mo, isang araw, siya ang yoyorak sa'yo. Sabi ni Peter. Si Peter, dating guro ng bayan. Siya lang ang tila may alam sa katahimikan ni Justin. Samantala, lumipas sa mga buwan, nagtagal ang ligawan. Hindi nagbago si Justin. Wala pa ring alahas, wala pa ring mamahaling regalo. Pero nandoon ang respeto, katapatan at oras. Hanggang sa dumating ang balita. Ikakasal na si Alyssa. At ang ikakasal, si Justin. Hindi mong yayari yun.
Hindi ka papayagan ng pamilya. Galit na sabi ni Joel. Pero hindi sila nagpatinag. Itinuloy nila ang kanilang kasal. Lumipas ang mga araw matapos i-anunsyo ang kasal ni na Justin at Alyssa. Salip na saya, pangutya ang bumungad kay Justin. Sa palengke, sa kalsada, sa simbahan. Laging may bulong, laging may pangmamata. Ate, pag-isipan mong mabuti. Hindi sapat ang sipag kung walang pangalan. Hindi sapat ang pag-ibig kung walang yaman. Mapanuyang tono na sabi ni Jason. Mas pipiliin kong taong totoo kaysa sa taong mayaman pero mapagmataas. Matibay na sabi ni Alyssa. Hindi matanggap ni Jason ang sagot. Para sa kanya, kahiyan ang mangyari. Samantala, si Joel mas lalong nag-init ang ulo. Hindi ako papayag. Sa araw ng kasal, sisiguraduhin kong mapapahiya yan. Habang abala ang pamilya sa paghahanda, si Justin ay tahimik pa ring nagbubukid. Parang walang kasal na paparating. Parang wala siyang paki. Pero sa bawat takbang niya sa lupa, may bigat. May alaala. Bumalik tayo sa nakaraan. Batang-bata pa si Justin nang maiwan siya sa bukid. Walang magulang, lupa lang ang kasama. Isang matandang lalaki ang umampon sa kanya. Justin, ang lupa, hindi lang tinataniman, inaalagaan, pinapahalagahan din. Si Peter nagturo sa kanya ng pagbabasa, pagsusulat, at higit sa lahat, pagtitimpi. Darating ang araw, iho. Ang lupa ang magsasalita para sa'yo. Bumalik tayo sa kasalukuyan. Habang nagbubungkal si Justin, may dumating na lalaki sakay ng itim na sasakyan. Sir Justin, handa na po ba ang mga dokumento? Formal at mahinahong sabi ng isang lalaki. Sa tamang oras, kalmadong sagot naman ni Justin. Walang nakarinig, walang nakakita, maliban sa isang batang nagbabantay ng kalabaw. Samantala, sa bahay ng pamilya ni Alyssa, nagkagulo. Anong klaseng kasal to? Isang magsasaka magiging asawa ng Alyssa? Pasigaw na sabi ni Joel. Kung hindi natin mapipigilan ang kasal, sisiguraduhin nating hindi niya makakalimutan ang araw na yon. Sabi naman ni Jason. May plano sila, masama at malinaw. Gagawin nila ito sa harap ng lahat. Dumating ang araw ng kasal. Punong-puno ang simbahan. May mga negosyante, politiko, mayayaman. At doon sa gilid, si Justin. Tahimik, simple, parang hindi bagay sa lugar. Yan ba yun? Wala man lang suot na rilo. Siguradong pera lang ang habol niyang lalaking yan. Pabulong na sabi ng isang bisita. Naririnig ni Justin ang lahat, pero hindi siya umiimik. Salip, tumingin siya sa altar, kung saan nakatayo si Alyssa. Para sa'yo. Para sa'yo to, Alyssa. Mahina pero buong sabi ni Justin sa kanyang sarili. Ilang sandali pa'y nagsimula na ang seremonya. Pero bago pa matapos, tumayo si Joel. Sandali lang. Bago natin ituloy ito, gusto lang naming malaman ng lahat. Mapanlait na sabi ni Joel. Huminga ng malalim si Justin. Alam niyang, eto na. Alam niyo ba kung sino talagang lalaking yan? Yan ay isang hamak na magsasaka lang. May mga tumawa, may napailing, may naawa.
Wala siyang negosyo. Wala siyang pangalan. Wala siyang pera. Dugtong pa ni Jason. Nakayuko si Justin. Tahimik, parang natalo. Tama na. Huwag niyo sirain ang kasal namin. Nanginginig na sabi ni Alyssa. Hindi nila napansin, sa likod ng simbahan, may paparating na convoy ng mga sasakyan. At sa loob ng bulsa ni Justin, may dokumentong kayang baguhin ang kapalaran ng buong bayan. Tahimik ang loob ng simbahan. Walang umiimik. Lahat ng mata nakatutok kay Justin. Isang magsasaka, mag-isa. Nakatayo sa gitna ng mga taong nakabihis ng mamahalin. Huwag na tayong maglukuhan. Itong kasal na to, isa itong malaking kahihiyan. Tinuro ni Joel si Justin. Tingnan niyo siya. Walang relo. Walang sapatos na mamahalin. Ito ba ang lalaking karapat-dapat sa isang tulad ni Alyssa? Grabe, parang pulubi. Sigurado ba to? Sayang ang babae. Pabulong na sabi ng mga bisita. Nakaramdam ng hilo si Alyssa. Nanginginig ang kamay, pero hindi niya binitawan si Justin. Hindi niyo siya kilala. Umiiyak na sabi ni Alyssa. Ate Kawate, hindi mo kilala. Ang binabangga mo. Lumapit si Jason sa harapan. Dala ang mikropono. Parang guro sa klase. Parang hukom sa korte. Ang lalaking ito, walang malinaw na pinanggalingan. Walang titulo. Walang record ng negosyo. Walang ambag sa mundong ginagalawan natin. Dahil doon ay tumawa ang ilan. Tumango ang iba. Si Justin, tahimik pa rin. Tapos na po ba kayo? Mahina pero matibay na sabi ni Justin. Napalingon ang lahat. Hindi pa. Dahil hindi pa namin nasasabi ang totoo. May inabot na papel si Joel sa isang bisita. Ito ang tax record niya. 1 taon. 2 taong walang diniklarang kita. Oo nga, wala pala talaga. Baka umaasa lang sa babae. Sabay-sabay na bulungan ng mga bisita. Ramdam ni Justin ang bigat. Hindi dahil sa kahihiyan, kundi dahil sa oras. Hindi pa ito ang tamang sandali. Dahil doon, ay naalala ni Justin ang usapan nila ni Peter. Gabi noon, mag-isa si Justin sa gitna ng malawak na lupain. Kapag dumating ang araw ng kahihiyan mo, huwag kang magsalita agad. Hayaan mong ang katotohanan ang umingay. Habang inaalala ni Justin ang kanilang usapan ni Peter, biglang lumapit sa kanya ang pari na naging dahilan ng pagkagising niya sa alaala. Kung may hindi pagkakaunawaan, pwede po nating ipagpaliban, sabi ng pari. Hindi. Gusto naming matapos to. Mabilis na sagot ni Joel. Sa labas ng simbahan, huminto ang mahabang hanay ng itim na sasakyan. Isa-isa silang bumukas. Pero walang pumapansin. Abala ang lahat sa pangusga. Justin, kung gusto mong tumigil. Umiiyak na sabi ni Alyssa. Hindi, Alyssa. Itutuloy natin ang kasal. Kalmadong sabi ni Justin. Tumingin siya sa paligid, sa mga taong mapanlait, sa mga bibig na handang manginsulto. Kung kailangan kong dumaan dito para mapatunayan ang sarili ko, gagawin ko. Malinaw na sabi ni Justin. Hindi mo naiintindihan. Hindi ito pagsubok. Ito ang katapusan mo. Biglang may pumasok na lalaki sa simbahan. Nakasuot ng maayos. May hawak na folder. Sir Justin,
Mahina pero formal na tawag ng lalaki kay Justin. Uy, hindi to opisina. Lumabas ka! Sabi ni Joel. Napatingin ng lalaki kay Justin. Tumango si Justin. Bagya. Sandali lang. Mahinang sabi ni Justin. Hindi pa rin gumalaw ang lalaki. Parang naghihintay. Joel, minsan, ang inaakala mong lupa, isang araw, magiging bubong mo. Sabi ng matandang guro mula sa likod. Napalingon ang lahat sa kanya. Matanda ko no, manahimik ka! Naiiritang sigaw ni Joel. Huminga ng malalim si Justin. Tumingin siya sa lalaki na may hawak ng folder. Hindi pa. Hindi nila alam sa loob ng folder na iyon ay ang mga dokumentong kayang magpabagsak ng buong pamilya. At sa susunod na kabanata, ang magsasaka, ang magsasalita. Tahimik ang buong simbahan, hindi dahil sa respeto, kundi dahil sa kaba. Nakatayo si Justin sa harap ng lahat. Basag ang dangal, durog ang pagkatao. Ganito nila gustong matapos ang kasal. Ano ngayon? Tahimik ka na? Wala ka nang masasabi? Hindi pa rin umimik si Joel. Salip, dahan-dahan siyang tumingin sa likod ng simbahan. Pwede na. Ito na ang tamang oras. Sabi ni Justin. Maya-maya ay biglang bumukas ang malalaking pinto ng simbahan. 1, 2, 3. Sunod-sunod na pumasok ang mga lalaking naka-Amerikana, may bitbit na mga folder, may suot na ID. Dahil doon ay tumahimik ang lahat. Sino sila? Abogado ba yan? Anong nangyayari? Nagtatakang tanong ng mga bisita. Nangunang isang lalaki, matangkad, maayos ang tindig. Lumapit siya kay Justin at yumuko. Magandang araw po, Chairman Justin Rivera. Formal at malinaw na sabi ng isang lalaki. Parang tinamaan ng kulog ang buong simbahan. Ano? Anong sinabi mo? Tanong ni Joel. Si Sir Justin po ang may-ari ng Rivera Land Holdings. Walang paligoy-ligoy na sabi ng lalaki. Napaupo ang isang bisita. Napahawak sa dibdib ang isa. May napasigaw sa gulat. Hindi. Hindi yan totoo. Nanginginig ang boses na sabi naman ni Jason. Ayon sa tala, ang Rivera Land Holdings ang nagmamay-ari ng halos ng lahat ng lupang sakahan, commercial at residential sa bayan na ito. Matatag na sabi ng lalaki habang binubuksan ang mga dokumento. Isa-isang nilatag ang mga dokumento. Titulo ng lupa, kontrata, mga perma. At ang lahat ng lupang tinatayuan ng negosyo ng pamilya ni Alyssa ay pag-aari ni Sir Justin. Sumabog ang reaksyon ng lahat. Ano? Imposible! Paano nangyari to? Tanong ng ilan. Hindi pwede! Namumutlang sabi ni Joel. Nilapitan ni Justin si Joel. Hindi galit, hindi mayabang, kundi tahimik lang. Joel, ilang taon kitang pinabayaan sa lupang yan. Mahinahong sabi ni Justin. Hindi dahil mahina ako, kundi dahil ayokong gamitin ang kapangyarihan ko laban sa tao. Dagdag pa niya. Dahil doon ay napaupo si Joel sa sahig. Kung ikaw ang may-ari, bakit ka namuhay bilang magsasaka? Tanong ni Jason. Dahil dito ako lumaki. Dahil dito ako naging tao. Sagot pa ni Justin. Ilang sandali pa
lumapit si Peter. Hawak ang tungkod. Minamaliit niyo ang lupa. Kaya minamaliit niyo ang taong nag-aararo nito. Humarap si Justin sa lahat. Hindi ako nagsalita kanina dahil gusto kong makita kung sino ang uhusga sa tao base sa anyo. At nakita ko. Tumingin siya kay Alyssa. Pero ikaw, Alyssa, pinili mo ako kahit wala kang alam. Dahil mahal kita, Justin. Umiiyak na sabi ni Alyssa. Bumaling si Justin sa pamilya. Ang kasal ay magpapatuloy. Pero simula ngayon, lahat ng lupang hawak ko sa bayang ito ay mananatiling lupa ng mga taong marunong rumespeto. Tumunog ang kampana ng simbahan. Tahimik, mabigat, makapangyarihan. Ipagpapatuloy po natin ang kasal, sabi ng pari. Ang magsasakang pinahiya sa kasal, siya palang may hawak ng lupa sa ilalim ng paa nilang lahat. Matapos ang malakas na revelasyon sa simbahan, nanatiling tahimik ang lahat. Si Justin, ang dating pinahiya, ay nakatayo sa gitna. Hindi galit, hindi mayabang, kundi puno ng dignidad. Si Alyssa ay nakalapit sa kanya, hawak ang kamay niya at nakangiti. Hindi kita pinili dahil may pera ka. Pinili kita dahil ikaw ang tunay. May hinahon at masayang sabi ni Alyssa. Tumungo si Justin, ngunit alam niya hindi ito ang katapusan. Simula ngayon, lahat ng lupang hawak ko ay gagamitin ko para sa kabutihan ng bayan. Mababang sabi ni Justin. Mabilis ang balita sa loob ng ilang linggo. Pinagawa ni Justin ang paaralan sa baryo. Nililang ang mga bakanting lupa para sa komersyo ng mga lokal. Pinayagan ang bawat magsasaka na gamitin ang lupa ng patas. Ang mayaman ay hindi sinusukat sa pera, kundi sa kabutihan na naiiwan. Si Joel at Jason hindi agad nakapaniwala. Ngunit habang nakikita nilang ang dating magsasaka ay tumutulong sa lahat, unti-unti silang huminahon. Hindi ko akalaing ganito pala siya katapot, sabi ni Joel. Siguro, napagkamalan lang natin siya. Pag-amin naman ni Jason sa kanyang kasalanan noon. Hindi na sila nakialam sa buhay ni Justin. Hindi dahil natakot, kundi dahil nakita nila ang lakas ng puso. Nagpatuloy ang kasal. Ngayon, walang umuhusga, walang pumupuna. Parehong magkasama, puno ng respeto at pagmamahal sa isa't isa. Ang mahalaga, tayo na lang at habang buhay tayo magsasama hanggang sa pagtanda natin, Justin. Malambing na sabi ni Alyssa. Para sa ating bukirin at sa lupa na nag-aalaga sa akin, ikaw rin ang mamahalin ko habang buhay, Alyssa. Sa huling araw ng seremonya, naglakad si Justin sa bukid. Tumingin sa kalangitan, huminga ng malalim. Dito siya lumaki. Dito siya naging tao. Dito siya nanalo. Hindi dahil sa yaman, kundi dahil sa puso. Ang totoong kayamanan ay ang respeto at tiwala ng mga tao sa paligid mo, huling sabi ng matanda. Samantala, matapos ang kasal nila, ang bayan nila ay nagbago. Magsasaka at mayaman, nagtulungan. Lahat ay may lugar. At si Justin, mula sa simpleng magsasaka, ay naging simbolo ng pagtitiis, tapang at hustisya. Ang lupang ito ay hindi lang para sa akin. Para ito sa lahat ng marunong humarap sa hamon at hindi sumusuko
sa pangusga ng iba. Malinaw na sabi ni Justin sa lahat. Sa wakas, lahat ay maayos na. Masayang dugtong pa ni Alyssa. At sa gitna ng bukirin, ang dating pinahiya, ang dating minamaliit, ay nakangiti. Hawak ang kamay ng babae na mahal niya at pinamunuan ng lupang minahal niya mula pagkabata. Ang tunay na tagumpay, hindi nasusukat sa kung ano ang mayroon ka, kundi sa kung paano mo pinapahalagaan ng tao at ang mundo sa paligid mo. Ang kwento ni Justin ay higit pa sa isang simpleng pag-ibig o paggiganti. Ito ay tungkol sa katotohanan, dignidad at respeto. Ipinapakita nito na hindi dapat husgahan ng tao base sa anyo, estado sa buhay o kung ano ang nakikita mo sa labas. Si Justin ay isang simpleng magsasaka, tahimik at ordinaryo sa mata ng iba. Ngunit sa likod ng kanyang payak na buhay ay may tapang, kabutihan at determinasyon na hindi matitinag. Isa sa pinakamahalagang aral ay ang pagpapahalaga sa kabutihan kaysa sa yaman. Kahit pinahiya at minalait siya sa kasal ni Alyssa, hindi siya nagalit o naging mapagmataas. Sa halip, pinili niyang manahimik, magpakasipag at magpakita ng totoong halaga sa tamang oras. Ipinakita nito na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa pera o titulo, kundi sa puso at pagkatao ng isang tao. Ang kwento rin ay nagtuturo ng kapangyarihan ng pasensya at tiyaga. Habang maraming taong humusga kay Justin, siya ay nagpatuloy sa kanyang simpleng buhay. Nag-araro, nagbubukid at nag-aaral ng tama. Hindi niya ginamit agad ang kanyang yaman laban sa iba. Sa halip, pinili niyang hintayin ang tamang pagkakataon upang maipakita ang kanyang lakas at karapatan. Dito, makikita natin ang pasensya at tiyaga ay kadalasang nagbubunga ng mas malakas na tagumpay kaysa sa pagmamadali o galit. Isa pang aral ay ang kahalagahan ng respeto sa ibang tao at sa kapaligiran. Para kay Justin, ang lupa ay higit pa sa pinagkakakitaan. Ito ay bahagi ng kanyang pagkatao. Pinakita niya na ang respeto sa lupa at sa mga tao sa paligid mo ay nagbubunga ng tiwala at tunay na kapangyarihan. Ang mga tao na dati nangusga, kalaunan ay nakaisa at tumanga sa kanya dahil sa kanyang integridad at malasakit. Ang kwento rin ay nagtuturo ng katapangan sa pagmamahal. Si Alyssa ay pinili si Justin dahil nakikita niya ang tunay na pagkatao nito, hindi dahil sa yaman o estado. Ipinapakita nito na ang tunay na pagmamahal ay nakikita sa puso, hindi sa panlabas na anyo o materyal na bagay. Kapag may tapang kang mahalin ang tao sa kabila ng lahat ng pagsubok at panghuhusga ng iba, mas matatag ang relasyon at mas malalim ang ugnayan. Huling aral ay ang kabutihang panlipunan. Matapos ipakita ni Justin ang kanyang yaman at kapangyarihan, pinili niyang gamitin ito hindi para sa sarili lamang kundi para sa bayan. Sa edukasyon at sa pagtulong sa mga magsasaka, ipinapakita nito na ang tunay na tagumpay ay hindi lamang para sa sarili, kundi para sa ikabubuti ng nakararami. Sa kabuuan, ang kwento ni Justin ay nagtuturo na ang respeto, kabutihan, tiyaga at pagmamahal ay mas mahalaga kaysa sa yaman at estado sa buhay. Ang pagkatao at gawa ng tao ang siyang sukatan ng tunay na kayamanan at tagumpay sa buhay. Kayo, ano pong masasabi niyo sa kwento natin ngayong araw? At kung ano mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaari niyo po bang i-comment doon sa baba doon sa comment section para muli ko pong mabasa? So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.